Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1108 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin, pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. Andito si Bo para ikwento ang buong chapter. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula nga ang chapter kung saan natapos. Nakilala ni Van Augur si Caribou, pero tinutukan niya to ng baril. Natakot nga dito si Caribou. Sinabi pa ni Augur na isa nga daw pirata si Caribou. Pero yung isla na yon ay pagmamay-ari ng world government at may mga nagtatangka nga daw sa kapitan nila. Mukhang nagtaka nga dito si Augur kung bakit andon si Caribou. Sabi naman nito na nagkakamali daw ito ng inaakala. Kung papatayin daw siya doon nila Van Augur ay baka tapusin din sila ni T. Napatanong naman si Augur na bakit naman daw. Sinabi naman ni Caribou na meron daw siyang hawak na napakahalagang impormasyon na hindi nila dapat pakawalan. Ito na nga yung nasa isip ni Caribou na impormasyon, ang mga ancient weapon. Alam nga daw niya yung sa Fishman Island, ang Poseidon na si Shirahoshi, at ang Pluton na nasa Wano. Wala daw may alam nun kung di ang Straw Hat crew at siya lang. Mautak talaga tong si Caribou. Sinabi pa nito na kung dadalin daw siya ng mga yon kay Teach, ay ibibigay na daw niya yung impormasyon na yon ng libre, basta daw isama lang siya. Dahil nga mapapakinabangan nga daw siya ng mga ito. Nakat ang scene, at napunta doon sa nasisirang mga barko ng Marines. Pinapaatras nga ng ilan dito yung mga barko na nakadaong sa isla, at itigil daw nila yung pag-atake sa mga pasifista. Problema nga ng mga Marines yung bubble shield na gamit ng Mark III. Hindi daw sila makapaniwala na matitesting nila yung kakayahan ng Mark III sa ganong paraan. Habang patuloy lang sa pag-atake yung mga pasifista, ay nanunood nga dito yung ibang mga Marines. Pinakilala na nga din dito yung dalawa pa na Vice Admirals na di nasabi yung pangalan. Ito nga ay si Vice Admiral Hound at si Vice Admiral Guillotine. Napapaisip nga itong si Hound na dapat daw bang itigil na nila yung Buster Call. Sabi naman ni Guillotine na binigay daw ni Vegapunk yung command sa isang pirata. Hindi daw nila dapat itigil yon. Pinatunayan lang daw ni Vegapunk na traitor siya. Dapat daw gawin nila ay maibalik sa kanila yung mga pasifista. Nagsalita naman si Vice Admiral Doberman na ang dapat daw nilang gawin ay tapusin si Bonnie. Kaya inutusan na nito lahat ng mga available na Marines at huntingin daw nila si Bonnie. Papunta nga daw ito doon sa northeast coast ng isla. Bigla naman nagmadali dito si Vice Admiral Tosa na nakasunod na pala kela Bonnie. Niyayabang nga nito yung 10-finger gun niya na kayang sumira daw ng armor. At bigla ngang tinalo nito sila Frankie. At gagamitin nga niya yung Tosa crunch niya. Bigla nam nagulat si Frankie. Dahil bakit may biglang sumulpot doon. Papalapit na kay Bonnie itong si Tosa. Pero bigla na lang may pumalo doon sa Vice Admiral. Sumigaw nga si Bonnie sa nakita niya. Si Frankie ay nagulat din dahil yung gumawa pala nun ay ang mga Giant. Nagtaka pa to kung bakit meron mga Giant doon at kalaban daw ba yung mga yon. Yung mga Giant pala na yon ay sila Dory at Brogy. Sinabi nga ng mga ito na tiningnan daw nila yung mga members ng Straw Hat sa wanted poster, pero hindi daw pamilyar sila Frankie. Mga researcher daw ba sila? Pumunta daw kasi sila doon para sunduin yung Straw Hat crew. Nagtanong naman si Frankie na bakit daw. Si Luffy daw yung kapitan niya, may galit daw ba sila kay Luffy? Sinabi nga ni Brogy na hindi daw may utang na loob daw sila kay Luffy kaya gagawin nila yon. Sabi naman ni Dory na mga Giant daw sila ng Elbaf, at kung kasama sila ni Luffy ay sila na daw ang bahala. Sinabi naman ni Bonnie na si Luffy, Vegapunk, at Sanji ay naiwan pa doon, pwede daw ba nilang puntahan at tulungan? Sabi naman ni Brogy na tanda daw niya yung pangalan ng mga yon. At oo naman daw sila na ang bahala. Napatanong si Dory na si Vegapunk daw yung na-mention ng mga scholar, tama daw ba? Binilin na ni Dory sila Bonnie sa ibang Giant Pirates, dahil nga pupunta na sila kela Luffy. Sumunod naman yung mga Giant. Nasabi pa ni Frankie na mga Giant daw nakakampi. Ito daw siguro yung sinasabi ni Usopp na mga master. Nakat ang scene dito sa labas, at pinakilala ulit ang iba pang mga Vice Admirals. Andito sila Vice Admiral Urban at Vice Admiral Pomsky. Nasabi nga ni Urban na nawala daw sa linya itong si Tosa. Nasabi naman ni Pomsky na mukha nga daw napigilan yung attack nito. Baka Giant daw yung nakalaban nun. Itong si Bluegrass naman ay pinasakay na si Vice Admiral Dole. Sinakyan nga nila yung isang Sea Beast ni Vegapunk. Sabi nga dito ni Dole na yung commanding officer nga daw niya nun ay isang Giant. Naalala nga ito ni Bluegrass. At mukhang si Sol daw yung tinutukoy nito. Malakas din daw yung Giant na yon. Nakat ang scene, at napunta kela Frankie. Nagtanong nga dito yung isang Giant na nasan daw yung iba. Sabi naman ni Frankie na nandun daw sa taas. Yung Sky Island daw ba, sabi pa nung Giant. Parang ganon, pero nasa taas lang daw yung mga yon.
nakat ulit ang scene, at napunta dito kay Luffy. Tanong nga ni Luffy na di daw makakagalaw si Vegapunk, paano daw sila makakaalis doon. Sabi naman ni Vegapunk na kapag ginalaw daw siya doon sa pwesto niya, ay baka mamatay siya sa internal hemorrhaging. Mapapansin din natin dito si Saturn, na nasa harap na nila ulit, at mukhang nag-iiba na yung anyo, parang mas lumaki pa to at dumami yung galamay. Yung mga mata din nito ay mas malaki. Sabi pa ni Luffy na pinangako daw nila kay Vegapunk na iaalis daw nila ito sa isla. Sabi naman ni Vegapunk na sinabi nga daw niya yon, pero mukhang huli na yung lahat, saka may dapat pa daw siyang protektahan sa isla. Inaasahan nga daw niya dati na yung command override ni Bonnie ay magiging sikreto hanggang sa tamang edad daw nito. Pero ngayon nga daw ay magiging target na ito hanggang buhay siya. Sila na daw ang bahala kay Bonnie. Si Sanji naman dito ay nakabantay lang at mukhang napansin na yung nangyayari kay Saturn. Hindi na nga daw mukhang tao yung itsura ni Saturn. At kakaiba na yung mga mata nito. Pati daw yung mga galamay nito ay may mga lason na din. Ilang segundo lang biglang ngang inatake ni Saturn sila Luffy at Sanji. Pinaubayan na ni Luffy si Vegapunk kay Sanji, at pinapaalis na doon. Wag daw pansinin ni Sanji yung pag-aray-aray ni Vegapunk, dumiretso lang daw sila. Inilagan nga lang ni Luffy lahat ng atake ni Saturn na parang naglalaro lang. Si Vegapunk nga din ay umaaray na at sinabi na iwan na daw siya doon. Sabi naman ni Sanji na wag daw makulit si Vegapunk. Sila na daw ang bahala. Bigla nam sinipa ni Kizaru si Sanji, at nabitawan nito si Vegapunk. At pagkatapos nun, inatake pa nito si Vegapunk ng laser beam. Nakita ngayon ni Luffy, pero pinadiretso pa rin nito si Sanji at Vegapunk. Pumunta daw sila sa likod ng isla. Nagsorry naman si Sanji kay Vegapunk. Susunod pa sana si Kizaru nang biglang hinawakan siya ni Luffy, at sa kabilang kamay nito dinakot ni Luffy yung muka ni Saturn. Mapapansin natin dito si Luffy na seryoso na. Sinabi nga niya sa dalawa na hindi daw siya makakapayag na makatakas pa itong si Saturn, at Kizaru, talagang seryoso na si Luffy, dahil yung mata nga ni Saturn ay kabado na naman, at si Kizaru nga ay sumusuka na ng dugo sa sobrang higpit nung pagkakahawak ni Luffy. Saka nga pala naging higante dito si Luffy, kaya talagang tapos itong dalawa. Si Sanji naman biglang natigil dahil nga mukhang si Vegapunk ay delikado na. Pero nakangiti nga daw ito, kasabay nga niyan ay may biglang tumunog at narinig nga ito sa buong isla. Ang nagsasalita nga dito ay si Vegapunk na mukhang video record niya ito. Sinabi nga nito na attention world, at naghello nga siya. Ito nga daw ay si Dr. Vegapunk, ang world greatest at humble na scientific genius. Sigurado daw siya na itong mensahe na sasabihin niya ay magpapagulat sa buong mundo. Pero makinig nga daw ang lahat, dahil ang sasabihin nga daw niya ay ang katotohanan tungkol sa kanilang mundo. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman. Medyo palapit na tayo sa katapusan ng arc at malapit na makaalis sa mga bida natin. Easy na lang kay Luffy itong si Saturn at Kizaru, pero hindi tayo sure kay Vegapunk kasi mukhang sa pagre-reveal niya sa sekreto ng mundo ay matatapos na din ang alamat ni Vegapunk. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!